Next topic natin. Okay? Okay guys. Brother Dante, i-discuss niya yung ano. Ano yung sa'yo, Brother Dante? Comparison design ng designs. Legit check yun. Legit check. Okay, legit check. Napaka-importante nito mga idol. Bakit? Maraming nagpi-PM sa amin. Hindi namin sinasabing wag nyo, kumbaga okay lang sa amin ha. Walang kaso to. May mga nagpi-PM kasi sa amin, boss, pa-legit check. Tama? Pogi mo dyan. Idol, pa-legit check naman. Nakasuming. Okay? Kadalasan, ang sinasagot ko ron, mahirap i-legit check pag hindi mo hawak. Tama yun. Isa yun. Ngayon, tuturuan namin kayo na may hawak ng sombrero, kayo mismo, paano nyo mali-legit check. Okay? Ayaw ng zoom. Ayaw na nga, Glassy. Pasok, nazo-zoom yung screen ko. Edwin, pasok. May word si Boss Philip Tip lang sa collecting. Kung ano man yan, toys, caps, relo, dapat alam mo yung line mo para hindi maligaw at mamulubi. Yan, tama yan. Correct. Dapat alam mo yung linya mo. Ano bang kukolektahin ko? Ito lang. Hindi ako magpapadistract. Okay, Boss Dante, brother, take it away. Okay, good evening. Ito again, based on our experience lang Hindi namin sinasabi na hard and fast rules itong sasabihin namin. Ito, based on our experience lang. Okay, so, ito, meron lang akong example. This is for educational purposes lang. Meron ako dito, nakuha ko fake na, New Era hat. New York Mets na All-Star game yun. Na-fitted. Ayan. Ito, wool pa to wool to Ito yung sinasabi kanina ni Brother Mike. Tingnan nyo yung Unang-una, hindi ko na i-mention yung stickers kasi again, pwedeng madaling madaling ma-replicate Ito yung mga hindi ma-replicate o hindi madaling magaya. Pag ito sablay talaga. Kaya tama yung sabi kanina ni Mike yung sa dome, pagka may dimple, actually yung dimple, normal yun. Normal na may dimple dito. Pero pagka extension dimple, ingat na kayo. Katulad nito, kahit anong gawin ko, andyan talaga yung dimple niya. Hindi, kahit na steam ko yan, kasi hindi tama yung pagkakagawa ng hat. Hindi siya pulido. Yan. Unang-unang titingnan nyo yung shape ng hat. Pag tingnan nyo kung tama yung structure niya, kung tama yung laki niya, yan, tsaka yung feel. Yan, normally, magaspang yan. Depende sa tela, pero normally, talagang medyo magaspang yan. Okay? Tapos, tawag dito, konting background muna. Ang mga hats natin, ang New Era, ang Michelinese, ang 47 brand, ang lahat, ang American Needle, lahat yan malalaking kumpanya. So lahat yan merong production line. Meron yang quality check. Yes. Okay? Lahat yan pina-quality check. Hindi yan pwedeng lumabas ng hindi naka-quality check. Effective. Diba? Merong mga kalabas dyan, sabihin, may factory defect yan. Huwag kayong maniniwala doon. Sorry doon sa mga ibang tatamaan, pero wala pong factory defect na nilalabas ang New Era. Ikakasira nila yun. Ikakasira nila yun. Okay? So, hindi ko sinasabing hindi legit yun, pero walang ilalabas, walang, na-offend lang ako, coming from operations, na-offend lang ako pag sinasabi na yung, factory defect lang yan, normal yan. Hindi normal yun. Hindi normal na ilabas ng isang malaking kumpanya na may factory defect yung mga produkto nila. Kahit yung mga kotse, di ba? Mga kotse. Pwede ba kilabas yung kotse walang manibela? Hindi, original yan. Wala lang manibela. Factory defect lang yan. Okay lang yan.
Walang Hindi preno ganon. lang yan, pero okay yan. Umaandar yan, wala lang preno. Oo. Tapos, okay, so going back, so yun yung unang iisipin nyo. Pag kami nakita kayo ng medyo sobrang sablay doon sa sombrero, pag-isipan nyo na. Okay? Katulad nito hindi ko na, wala na tong sticker pero etong yung mga madali lang makita. Ito katulad nito, ewan ko kita ba? Yung side patch niya. Tingnan niyo mabuti yung mga print niya, embroidery niya, stitches niya. Dapat yan pulido. Dapat yan pantay-pantay. Dapat yan pare-pareho ang size. Ito kung makikita nyo, bali-bali ko ang size nito. All-Star Game ang nakalagay pero iba-iba yung size ng font. Oh. Ayan. Tapos, oo, di ba? Ayan. Tapos kadalasan, pagka original, kahit malayo, kung mapapansin nyo, kahit siksikan, yung mga stitches, basang-basa nyo agad. Eto, hirap basahin. Kailangan talagang bibigyan mo ng pansin. Ayan. Time out. May mga question kasi, Ay, sorry. segue lang tayo. Mayroong mga tanong dito, bakit yung iba may mga lazy stitches sa underbrim? Dito, okay? Number 1 question. Pangalawa, mayroong mga seller na nagsasabi, wala naman perfect na cap factory na defect yan. Okay? Totoo yun. Parehong totoo yun. Ang basihan ng legit, okay, once na nilabas ng store yan, ibig sabihin, pumasa yan sa quality nila. Okay? Ang sinasabi ni Brother Dante kasi na kiniklaim na factory defect is yung pinutol yung tag. Putol yung tag. Or mali yung size tag. Kunwari, factory defect yan. Ano to? 714 to pero ang fitting nito 738. Posible yun. Hindi ilalabas ng store yun, mga kapatid. Hindi ilalabas ng store yun. Ano to? 714 to pero ang size nito talaga size 8. Mamaya sabihin ko kung bakit hindi pwedeng mangyari yun. Okay? Kasi, Yung mga lacy stitches, normal yon, may mga legit na lumalabas ng ganon, yung mga hindi pantay-pantay, sobrang lala. Kung nakahawa kayo ng mga wrap-around, yung example ito, idol, Brother Dante, segue lang. Para lang ma-address natin kaagad, baka makalimutan. Ito, wrap-around. Tingnan nyo stitching yan. Oh. Okay? Yung mga wrap-around na yan. Pero bakit pumasa to? Kasi, all in all, good siya. Meron sigurong standard yung may standard na sinusunod pag sinabi nilang quality yung gawa. May standard din Kumbaga may standard din sinusunod. Lagi meron for errors. Yes. Guys, hindi natin alam or hindi naman sasabihin sa atin ng new era ang trade secret nila, ano ang basihan nila or ano ang standard nila sa mga lumalabas na items. Yes. Tama yun. Hindi natin malalaman yun. Ang sinasabi ni Brother Dante, ang stand ng Team Collab, kaya kami, pansinin nyo, hindi kami naglalabas ng cut tag, hindi kami naglalabas ng wrong size, hindi kami naglalabas ng may nakita kaming defect, hindi namin nilalabas kahit na alam namin na pwede to, solid to, hindi namin nilalabas yun. Yun ang stand namin. Ngayon, kayo bilang kolektor, nandito kami bilang guide. Hindi namin sinasabing 100% tama kami. Ang sinasabi namin dito is gusto namin magbigay ng guide. Paano nyo somehow malalaman ang peke sa hindi. Ayan yung kay Boss Yael. Insan. Pre, yung kay Boss Yael, feeling ko sa sobrang minimal na lumalabas na mga error. Mapapansin nyo guys, yung mga error cup. Hindi naman siya ganun kadami. So ibig sabihin siguro talagang lumusot lang yung mga ganun. I mean sa pagbabasehan mo pagdating sa production kasi. Example ng volume Example ito. Example. Ito para sa akin para sa akin. Kahit ipa-legit take ko to sa new era, legit to. Legit. Pero hindi ko binebenta. Bakit? NBA. NBA.
Yan, NBA. Diba? Yan, possible So yun na lumusot point yan kasi namin. napakaliit ng ano yan ng population or something na create na ganyan. Oo. Kaya lumulusot din siguro yung mga ganyan. Yes. And ito, So, Ano? di namin binibenta. Solid niya, no? Tingnan nyo, Dog. Hulmang-hulma. Sticker, legit. Ayan, kabit natin. Yan. Legit. Pero hindi namin binibenta. Okay. Pero guys, Inside na lang pagdating sa value-wise, guys, may value din ang mga error Value pa. yan, may value yan. Value din yan. Mahal ang Minsan, Shout out, sagutin ko lang yung question ni Boss Dennis Katapang about sa dead stock. Okay. Boss, yung mga dead stock kasi, yan yung mga caps na nag-stop na ng production. Sa ganung design- Dalawang yan. Sa ganung design. Dead stock fit, at saka yung dead stock talaga. Ang dead stock fit, idol, yun yung mga caps na meron yun ng New Era at saka Michelinese. Yung mga dead stock fit na parang ang fitting niya is vintage ba? Yung mababaw lang. Parang vintage ang datingan. And then yung isang dead stock na sinasabi, yun yung mga caps na nasa market, pero yun na lang yung stock niya, stock production na talaga. So katulad nitong itong Patriots na high crown. Ito considered to as dead stock. Kasi hindi na to pinoproduce ng New Era. Kumbaga yung design na to, ito na yung huling design niya. Hindi na sila magpo-produce ng gantong design ulit. Yun ang dead stock, idol. Pag nawala na yung design na yun sa New Era, considered na yun as dead stock. Yun. So, balik tayo. May sinabi si Boss Kokix. Boss Cookie. Meron akong cup na bili sa New Era PH. Lakers siya pero MLB yung tag. Error cup may halaga yun. Ako lang naman yung walang halaga sa XCOM. Bullshit! may ano pala, may banat pala sa huli. Talaga si Pero honestly, may nabenta ako. Yung Socks. yung socks na may LA, yung IC Pop. IC Pop. Socks IC yung harap, NY yung likod. Legit yun. Error cup. From ano yun? From site yun, di ba? Nabenta Or from store. ko ng 5,000. Oh. siguro Medyo take natin dun sa mga error cup tol. Hindi ganun kadami. Kung mapapansin nyo, iilan-ilan lang yung makikita nating error cup. So ibig sabihin, yun siguro talaga yung mga lumusot lang talaga sa quality check nila. Good point. Yeah. Good point. Isipin mo error cup na nahawakan ko isa. Yes. Doon sa mga sinasabi nyong factory defect, pila-pila yon. Ibig mo sabihin lahat yun, error. Dami, nakapila So, diba? imposible. Imposibleng lahat yun. Tinabayaan ng New Era, mga kapatid. Yes. Malabong mangyari. Kasi, Okay? ano yan mahirap sabihin, pero kasi sa production, pagka yung mga mali o hindi pumasa sa quality check, para hindi lumabas yan, tinatapon yan. Sinisira, sinusunog. Siyempre, yung iba, nilulusot, sayang, ibinibenta sa labas. Yes, may ganyan. Diba? May ganyan talaga in reality. Meron yung ganyan. Oo. Tapos ito, going back din sa... Ang point ng Team Collab is to protect yung investment nyo bilang mga buyers. Meaning, pinaghirapan nyo yung pera nyo Pinaghirapan nyo yung pera nyo. Sa fake. Walang problema sa fake. Well, for me, Yes. walang problema sa fake. Basta declared na fake. declared. Oh. Tsaka alam ng buyer na fake yung binibili nila. Yes. Kaya, Kasi, tayo naman, correct. Sige, go ahead. hindi naman natin para sirain yung hanap buhay nila Yes. Pero pinoprotektahan lang natin kasi yung buyers nila, nagiging buyers din natin. Siyempre, ayaw naman natin na mapahamak yung mga buyers natin. Yes. Yes. Good point. Yung mga nagibenta ng replica, huwag natin sabihin fake. Replica. Replica tuloy. Replica. Declared naman nila Yes. Oo. Declared naman nila. And honestly, merong market. Yes.
May mga tao na ang budget ko lang 350. Ba't ko pipiliting bumili ng 2,000? Ba't ko pipiliting bumili ng 2,500? Yes. Ang budget ko lang is 350. So, okay ako sa replica. No problem. Susuot ko lang naman yan. Pagpapawisan lang din yan. Okay lang yan. Number 1. Yun ang point. Ang pinanggagalingan ng Team Collab, mga kapatid, is yung mga nagsusumbong sa amin na minors na nabiktima. Kaya ako sinabing na biktima kasi ang akala nila, ang alam nila, or ang sabi sa kanila ng seller, legit. Yun ang pinanggagalingan namin. Ngayon, kaya namin sinasabi sa inyo to, para kayo sa naghahanap ng legit, kung ang hanap nyo replica, kung ang hanap nyo yung mga medyo below 500, walang problema. Nasa sa inyo yun, collector kayo or ano kayo, walang problema. Ang sinasabi namin is yung nagpapalegit check sa amin na legit ba to? Okay ba to? Sa totoo lang, may mga nabibiktima. Ayan, yung iba nanonood. Alam ko nanonood. Na kumbaga, buti na lang nakita nung isang ka-member natin na nag-mine siya doon, na warningan. Oo. Oo, may Kung hindi, may ganun case, totoo yan guys. kunyari yun. Kunyari, meron kaming miner. Seller din siya, sa totoo lang. Seller siya ng legit retro. Ngayon, seller siya. Miner namin, kumukuha sa amin. Nakita nung isang ka-member namin sa Team Collab na nag-mine siya sa isang seller na hindi dinideclare na replica. Yes. Oo. Totoo Okay? yun. Nakita namin yun na warningan, hindi natuloy yung transaction. Hindi namin sinisiraan yung seller. Yes. Ang point namin, pinoprotektahan namin yung buyer kasi pag yan, binili mo at nilabas mo sa live, syempre, i-declare mo legit, babalikan ka ng mabibenta mo. Sira ang negosyo mo. Yun ang point namin, kaya namin sa inyo sinasabi to. With all due respect sa lahat ng mga seller, mapa-legit, mapa-vintage, retro, replica, HQR, customized, HQR, walang problema dyan. I-declare nyo lang. I-declare nyo lang. Yun ang point namin. Legit na hanap buhay itong mga ganito. So, lahat yan sinusupport natin. Yes. Tama yan. Ayun. So going back, no, again, be very vigilant dun sa mga small prints, sa mga embroidery. Ayan. Katulad nito, yung Butterman logo. Butterman logo, okay? Ayan, kita nyo naman, yung Butterman logo niya, tabi-tabingi. Ayan. Golf ata yung nilalaro nito, ang Butterman ito eh. Parang hinahabol yung bola eh. Pati yung bat niya, baliko eh. Pati yung bat niya, baliko. Ang peki yung bat. Ay, yung fake, yung bat. Oh, yung Tsaka bat ito, ang fake. ito napansin ko check nyo mabuti yung Butterman logo. Dapat hindi mas matangos yung ilong niya dun sa brim ng cup niya. Okay? Malay mo, Minsan naman- matangos talaga yung malay mo, European yung naglalaro, matangos talaga ilong. Kaya, o baka nakabini, no? Pero basta ganon, check nyo, tsaka yung spacing. Pansinin nyo lang. Si Pinocchio yung naglalaro. Sinungaling. Nagsinungaling. Pag sinungaling, humaba yung ilong. Magaling akong Butterman. Bigla Tapos- humaba yung ilong. Ito sinasabi ko, totoo kahit sa New Era at saka sa Michelinese. Yung mga air holes nila, kung papansinin nyo, 6 yan, di ba? Dapat lahat yan may butas talaga. Kung may air holes, kasi may mga cups talaga na walang air holes eh. Yung Pero- socks mo na kamo, walang air holes yun. Wala. Insan. Hindi, si Insan Gino. Yung yung socks mo na big logo, na kamo. Meron. Sa harap, tignan mo, wala. Sa harap. Wala. Sa harap. Yung dalawang front panel sa harap, wala. Wala. Pero mga wala. Meron mga wala talaga. Pero pagka meron, dapat may butas talaga. Kasi yung iba, may nakita akong ganito, may air hole siya, pero sarado. Walang butas. Walang butas. Tsaka pantay-pantay dapat ha. Kumbaga kung isa nakalagay, hindi yung isa nakatabingi, yung isa
Yung isa nasa Sa gitna. top button. Yung isa nasa Ayan. gitna. Nasa Yung gitna. isa nasa gitna. Dapat may ano, may harmony. Tapos sa loob naman, ito kasi pwede nyo makita, kunyari, let's say for example, sa mga buyers, no? Ito yung mga makikita nyo na kahit na hindi nyo hawak, pagka nagpa-video call kayo or sa pictures man lang, pwede nyo makita. Diba? Pagka ginanyan, tingnan nyo mabuti yung stitchings. Okay? Dapat, tingnan nyo naman yung stitchings. Ito putang ina. Nakaka-irritay. Nakakainit Tinagusto ang ulo. mo ira eh. Doon sa New Era nag-stitch eh. Sa gitna eh. Saka tingnan niya, walang yung tape niya, yung panel tape niya, wala nakalagay na New Era. Oh, wala. Michelin spray nakalagay dyan. So be careful. Yeah. Saka dapat Era yung mga... nyo nakalagay, era nyo. Tsaka yung mga sizing niya. Kunyari, let's say for example, fitted hat. Tingnan mo dapat diretso, yung hindi niya sigurado 778 siya eh. Di ba, Michelin new nakalagay dyan. Michelin new. Tapos Michelin. ito yung going back to sa production side, nung meron ako napanood na yung pinakita yung production ng New Era hats. Doon sa mga fitted or kahit sa snapback, yung puti, may sa ilalim ng sweatband, may puti na lining yan. Parang tape na puti. Ito, kaya masasabi ko na yung hindi pwedeng magkamali sa sizing. Pwedeng syempre pwede yung like 3/8 tsaka yung 1/2 tsaka 5/8 pwedeng magkasya yun saka Slide. Slight lang eh. Slide. Pero yung let's say for example 7/1/4 tapos 1/2 pwede pa pala. sa 7/1/2. Hindi pwede yun kasi etong tape na to, yung puting tape na yun, merong nakalagay na size doon. Yung size ng hat nyo. Hindi ko makita yung May tape. naka-indicate doon. Di Kasi makita. dito nagsisimula lahat. Doon sa Hindi tape na makita tape nakalagay. ni Boss Dante, ano mo sa camera? Di makita yung tape. Kasi sinisilip ko dito, hindi mo makita. Ayan. Yan, para makita nila. Ayan. Ano? Tama po ba, boss, yung sabi nila na kapag 8 stitches yung sa braid legit? At mga New Era sa mga kadalasan, vintage boss yun. Dennis, pero may mga cup na 6 stitches lang. Meron. Oo nga, no? Dito, sa fitted. Ayun, Kasi may brown na nakasulat. Kasi diyan nagsisimula ang paggawa ng hat. Actually tape din. So Sandali lang. pagka nakalagay diyan 7/1/2. Yung isang buong tape na yan, diyan nila sinusukat kung gaano kalaki yung magiging hat mo. So kung nakalagay yung 7/1/4 diyan, hindi nila pwedeng pagkasya yung 7/1/2 diyan. Hindi nga. Mahusay. Ano yung nakalagay, oh. Ano? Meron ba kayong kuyakin ng cup game? Yakin! So, May ano yan eh. Oh. May Eto, rubber ngayon yan. ko lang din nalaman to, ah. Ngayon ko lang din nalaman to. May sukat, ayan, oh. Hindi na libot na sombrero para lang dito sa... Ngayon ko lang nalaman. Sinira niya yung sombrero para lang dito sa collab na to. Yan kasi dyan yung basis kung gaano kalaki yung magiging end hat or yung end product ng hat. Kaya imposible na sabihin, ay hindi, ano to, kasya to sa 7/1/4. Kahit 7 lang to. Hindi pwede. Kasi, Again, ha, preference ng buyers yon. Kung Oo. gusto nyong bilhin, walang problema. Ang ina-address namin dito, yung mga nagtatanong sa amin, kung legit, kung anong stand namin sa ganun, kung okay ba yon or pambenta ba nila, yun ang ina-address namin. Pero kung gusto nyo talaga yung ganun, walang problema. Go ahead. yes. masasabi ko lang kay Brother Dante, very excellent. Grabe. Kasi Exactly. coming from
coming from Kabuyaw, napakaraming production line yan. Napakadaming Oo. manufacturing dyan. So, Ano, kaya experience may sa ano ba nahihintay sa production, no? yung sa production pala. Actually, in that way, ano eh. Huli natin yan talaga. Kung peke o in that way, in that way. Precisely. Ito, may Malinyahan ni Boss Dante to, mga tol. Ano, may nagtanong, ito si Kokix, maraming tanong to eh. Bukod sa mga link, may tanong na naman to si Marcy Kokix, yung mga 47 brand daw. yan. Kami tanong na ito. Boss Lee. Saan ka pa sa Team Collab, magkakaroon ka pa ng kaalaman, yung iba makabenta lang. Ay, Oras lang. Marami lang kami. marami lang kaming time. Wala na kasi kaming pyesa, Idol Simon Ibarra. Wala na kaming maibenta. Wala na kaming pyesa, ang tagal ng box. Kaya nag-collab muna kami. Ayun, bago. Ako, eto, dun sa tanong ni Kokix kung may mga legit na 47 brand. Kung merong peking New Era, kung may peking New Michelinist, it follows, meron ding peking 47 brand. Yeah. And ako, kumbaga magsasalita ako based sa experience ko. Tinry kong bumili ng 47 brand na 300 pesos. Imagine, 300 pesos. Kumita pa yung seller. Yes. Kumita pa yung seller. 300 pesos na pagkakabili ko, kumita yung seller. Doon sa binila niya, malamang kumita. So, just imagine kung magkano yung cost ng sombrero na yun. Okay? Ang team na binili ko is Raiders. Raiders na Velcro. Ang sticker niya, NBA. Lahat ng NFL, pati yung SD Padres, NBA. So, pinicturean niya. So sabi ko, boss, para mali yung sticker ah. Bakit NBA? Ang sagot sa akin, ay hindi kasi walang sticker talaga yan, kinabitan ko lang. That's the sad part. Guys, totoo ang 47 brand, ang mahal ng 47. Mahal ng 47 Totoo lang. brand. Mahal ng Again, 47 babalikan ko yung brand. sinabi ko kanina, hindi basihan ng hologram sticker. Correct? Hindi basihan. Pero yung sagot ng seller, yun yung sumablay. Yung sagot ng seller. Na wala talagang sticker yan, nilagyan ko lang. Bakit mo gagawin yun? Tapos ang ikakabit mo, NBA. And ito, isa pa. Madali din maggawa ng paper bag. Oo. Hindi, di ba may nakapag-ano din na wala namang paper bag ang ano. Ninyo. 7 brand. Ang Yung dami ira- production gumagawa ng paper. Sombrero nga napipeki, paper bag pa. So, tatanggapin ko may paper bag. Kasi ako mismo Pilipinas, oh. makakawa. Meron talaga. Meron. Mag-ingat kayo sa paper bag. Yun lang yun. Actually, Shout out, Boss Noel. Shout out, Boss Noel. Boss Noel, ng Ilcaps. Ilcaps. Iba yun. Sorry, Boss Noel. Sorry, yun, pre. Iba. Ayan, Ayan, Mondo Pero Vision. ito, share ko lang. 47 brand dyan nagmumura nasa US. At apakadalang mag-sale. Yes. Ang taas ng 47 brand sa US, ang mahal. Mahal Promise. 47 brand, mga tol. Mahal talaga. Kahit sa Kaya hindi kami nagbibenta ng 47 Australia. brand mahal. Hindi kami nagbibenta ng mahal, guys. Mahimik kayo ah. Bulalakaw. Wala kayo. Wala lang. Guys, ito wala tayong sinisira ang mga sellers, guys, ha. Ano lang to, kumbaga, guide lang ang sinasabi natin. Guide lang. Guide ba? Okay? Papasok pa ba to si RJ? Malaman to, tulog na. Boss, advisable ba kapag medyo malaki o maluwag ang fitting ng cup sa fitted ay gumamit ng sweatband o alam ko sukat ng cup ko sa fitted? Sagot. Ako, for me, sa akin, syempre pag fitted, maganda pagka sukat na sukat talaga sa'yo. Kasi fitted di ba? Fit na fit yan, di ba? Pero
kung medyo alanganin at kukuha ka, may nakita kang design, may nakita kang hat, pero ang available size lang, it's either mas maliit ng konti sa'yo or mas malaki ng konti sa'yo. Mas pipili ko kunin yung mas malaki ng konti kaysa doon sa mas masikip. Kasi tama ka kung mas malaki ng konti sa'yo, pwede mo lagyan ng sweatband, pwede ka gumamit ng paper towel, ayan. Para sumikip yung... Kumbaga, mas madaling remedyohan yung maluwag kaysa sa... Kaysa paluluwagin mo. Although may mga... may mga... Ang pangit. Ang pangit. Sorry. Gusto ni Kokix yan, yung mga ganyang usapan. Buhay na buhay si Kokix dyan. Buhay na buhay. Mga usapang paluwagan. Walang paluwagan. May nagtatanong dito, bro, magkano daw ang price range ng legit na 47 brand? 1K up. 1K up. Depende. Kasi kunwari kami, binili namin ng 1.2, minsan binibenta namin 900 eh. Hindi, yung pinaka-SRP ng yung pinaka-SRP ng 47 Ay, iba ba yun? Parang 1.5 pataas eh. Same ng New Era. Same ng price range ng New Era. For example, kung ang mga OG logo ng MLB ng New Era, nakukuha natin ng 1.7, 1.8, 1.9. Ganon din ang 47 brand. Oo, mahal ang 47. Actually, mas mahal pa nga ang 47 kaysa ng New Era. Ang 47 brands mga idol, tumataas yan kasi ang investor niyan, mga NBA players today, na nakuha na nila mostly, nakuha na nila totally ang franchise ng MLB. So, ngayon, yung mga MLB na OG logo ng New Era, siguro huling production na nila yon, nag-uubos na lang ng stocks. Ang lalabas na ngayon na MLB team sa 47 brand na magdadala lahat. Shout out, 67 viewers. Grabe, solid. Tukod ba? Thank you guys sa support sa Team Collab. So yun. Kung gusto niyo yung take namin doon. Siguro, iiwan muna natin yung issue na yan dyan tungkol sa 47 brand. Marami tayong mga series ng podcast na gagawin. So this is the first, kaya dinidiscuss natin yung mga basics ng sombrero. Okay? Next natin is yung na-discuss na pala lahat, ano? Ano yung na-research ni RJ? Nakatulugan yan eh. RJ, nandiyan ka pa ba? Hindi ka kasi nagpaparamdam eh. RJ, nandiyan. Parang nahihiyang pumasok, hindi naka-polo shirt. Ito, sabi ni Idol si Buboy, stitches po sa brimline. Ayan. Yung stitches sa brimline, eto, baka ito yung sinasabi niya eh, hindi ito. Yan siguro. Minsan talaga hindi pantay yan. Pero ito, yung 8 stitches na yan, siguro hindi man magpantay yan 1 out of 100. Ito. Madalas yan pantay. Nako po. Okay? Normally, hindi hard and fast rule. Yung mga sumasablay na brimline stitches, kadalasan yun yung mga may stitching din yung brim. Yung lumalagpas yung design ng sa brim. Yung hindi 8 stitches, usually yun yung mga smaller sizes like youth size, yung mga women size. Yun. O yung mga BioWorld na lumalabas, na legit na BioWorld maliliit ang stitching nun eh. So hindi lahat ng sombrero 8, minsan may 6. Depende sa size siguro. Depende sa design. Kasi nung 90s yan ang basihan eh, 8 tahi. Pag 8 tahi daw, rig. Diba? Kanina may nagtanong nga pala, brother. Kanina may nagtanong eh. Ano raw ba nangyari sa starter tsaka sa signature na kinalakihan niya na brand nung 90s? Actually, starter bumabalik na ngayon. Pero hindi na sila sa sports kasi ang license ng NFL, dati gumagawa ang ng NFL eh. Ito NFL, di ba? Starter. Nawala na yung, kumbaga simple lang yan, business move. Yes. Okay?
Business move lang yan. Yung NFL, kinuha sa starter, nawala na si starter sa NFL. Ay, nawala na si NFL sa starter. Yung MLB, nawala na sa... ano ba isang brand? Logo Athletics. O Signature. Logo Athletics. Logo Athletics. Kasi merong mga bagong mga player na pumasok na malalaki. Like Michelinese, New Era, 47 brand, American Needle. Yan. Kaya nawala. Pansinin niyo mga starter ngayon, wala na silang kinikaring sports team. Oh. Diba? Yung mga lumalabas sa Australia, starter na lang talaga sila, stand-alone. Wala silang kinikerry ng mga sports team kasi nga wala na sa kanila yung franchise, no? Okay, starter lang tapos may helmet ng football. Starter lang. O kaya colorway lang ng Mga highway sir, walang stitch sa brim. Yes, correct. Boss Louie, ito rin wala oh, collision. Yan. Collision, wala. Meron din ako niyan, collision. Okay guys, Yung ano is, ang tahi sa brim, sa pagka-season, I mean kapag nasanay ka na, hindi yan basihan kung uri. Bakit? Depende sa design ng sombrero. Isipin mo ganito design, tatahian mo sa brim. Eh di nasira. yung trio logo. Yung trio logo ng Ito, Michelin. nasira yan. Oh. Ano yun? Yung trio logo ng Michelin yung is trio- yung Yung logo. Yan, yung front load. Yung front load, wala siya. yung front, saka yung back. Wala. Ito. Yes, Idol Yael. Correct, Idol Yael. Ang starter, puro colorways na lang ang nilalabas. Yan, yung Okay. yung collision na yan. Oh, ito, for only, ano lang, keep. Uy! Uy, Baka makaisa. Baka makaisa. Okay. Headshot Manila, may nisent ako sample 2 line stitches. Oh, sige, check ko, Idol. Kay Boss si Buboy. Okay? So, sige, question and answer tayo, mga Idol. Question and answer. Ito, Idol, orig to. Kasi isipin mo, pag tinahi yung brim niyan, kay Idol si Buboy, yung Raiders na may logo dito ng Pirate. yan. Wala 2 talaga pictures lang talaga yan, Idol, kasi pag tinahiyan, isipin mo ano magiging itsura ng Raider logo. Okay? Actually, na-cover natin. Congratulations, team. Na-cover natin yung topic for tonight.